Samantala naman, pinagpapaliwanag ng Philippine Navy si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na isa ding Marine Reservist sa naging pahayag nito na naghihimok sa militar na iatras ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito ay natasan na ng Navy ang 9th Marine Brigade na magsagawa ng investigasyon at hilingin kay Alvarez na ipaliwanag ang kanyang naging pahayag. Ang resultaan niya ng investigasyon ang siyang magiging basihan ng gagawin namang aksyon ng Navy. Si Alvarez nga ay kasalukuyang may ranggong colonel sa Philippine Marine Corps. Samantala, bilang suporta naman sa Armed Forces of the Philippines, binigyang diin din ng Philippine Navy ang hindi natitinag na katapatan at commitment nito sa konstitusyon, maging sa chain of command at sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces. Tiniyak din ng Philippine Navy na patuloy na gagampanan ng kanilang sailors at marines ang kanilang responsibilidad ng may integridad, walang kinikilingan, may buong dedikasyon at susunod sa legal na direktiba mula sa chain of command. Samantala naman, kumuha tayo ng karagdagang pag-uulat mula dyan sa may Senado. Si Senator Pimentel umapila kay Representative Pantaleon Alvarez na ilayo ang Armed Forces of the Philippines mula sa usapin ng politika. Naniniwala naman si Senador Villanueva na mas mabigat daw kung inciting to sedition ang ipapataw kay Alvarez. Kaugnayan, kumuha tayo ng kabuang pag-uulat mula kay Bombo JC Galvez. Umapila si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay dating Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na ilayo ang Armed Forces of the Philippines mula sa usapin ng politika matapos himukin ng kongresista ang sandataang lakas na bawi ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tutol dito, si Pimentel at sinabing ang pamumuno ng bansa ay hindi dapat nadidiktahan ng alinmang armadong grupo at ang pamumuno sa Pilipinas ay dinadaan yan sa tapat na halalan. Git pa ng Minority Leader na dapat idistansya ang mga kasundaluhan mula sa isyong politika nang sa gayon ay malinang sila na mas profesional, mas disiplinado at inspiradong grupo. Samantala, naniniwala naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva na mas may bigat kung inciting to sedition ang ipapatok kay Alvarez sa halip na ordinaryong sedition case lamang. Inahayag ng Majority Leader, ang definition kasi ng sedition ay may public uprising at wala naman daw nito. Ngunit kung inciting to sedition naman, una rito, humingi naman ng paumanhin si Alvarez sa kanyang walang basihan at may pagkasedisyong panawagan sa militar at pulisya na iatras ang kanilang suporta kay Pangulong Marcos. Ibinasura naman ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang panawagan ni Alvarez kasabay ng pag-iit ng kanilang suporta kay Pangulong Marcos. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy na sumusuporta ang buong sandatang lakas sa konstitusyon at tapat na pagsunod sa chain of command. Ayon naman kay Philippine National Police, Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, walang nakikitang dahilan ng PNP na bawiin ang suporta at katapatan ng buong hanay ng pambansang pulisya sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Baka doon merong bearing yung sinasabi niyo, no? So that's all I can say, but again, I don't want to belittle what I said earlier as to why we should be united in all of this, especially with the talks and issue of the West Philippine Sea. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!